So yun, good evening mga idol at ito i-share ko sa inyo yung bantigi na 'to. Ito yung tinanim natin ng July at ngayon ang edad niya ay naglalaro ng 6 months old pa lang. At nag-first wiring na tayo sa kanya and then nag-layout tayo. So may mga ilan lang na napili na mga branches. So ang napili lang natin dito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, and siyam. Siyam yung malahahaba na and then meron akong pinili pang dalawa, hindi lang kita. So gaya nito. Ito yung isa na pupunta dito sa part na to. At ito naman yung isa na dito pupunta sa front na ito kasi mahaba masyado. So kailangan magkaroon siya ng branch sa part na yan dahil i-divide natin yung haba niyang tignan. So yun yung tinatawag na mga technical na pandaya para doon sa tapering na tinatawag na. Dahil kagaya nito, ito kasi ay Yamadori na puno. So yung part mula dito hanggang dyan, so kung puputulin pa natin yan, hindi kagaya ng mga local trees, siya is Yamadori na hardwood na slow grower. So kung papalakihin natin itong ganito kalaki, napakatagal niyan, di ba? So para sabihin natin habulin pa natin yung tapering. So meron naman mga technique na kagaya nga nung sinabi ko na yun, na mula dito hanggang dyan is di-divide lang natin to. Ang kagandahan sa kanya, meron nang naging sanga na kagaya nito. Isa na yan. So mula dito hanggang dyan, divided by 2, ayun na ngayon yung isa na magko-cover doon sa tuwid niyang trunk. So yun. So mula naman dito hanggang dyan, ang kagandahan sa kanya, nagkaroon ng movement. So may flow, di ba? So kahit hindi nyo naputulin yan, walang kaso yan. Pero kailangan panatilihin pa rin natin balance, proportion and harmony yung gagawin natin bago tayo gumawa ng ganyang kahaba. So yun yun. Ngayon, dito sa sistema na ginawa natin na yan, okay lang tayong magbigat sa part na yan or dito sa kabila, walang kaso yan, basta meron tayong counter na branch or gin or shari sa part nito. So kagaya nito, wala pa siyang pads. Kung titignan nyo, mabigat na siya dahil wala siyang base sa part na to. Andun yung base. Maganda ang kinalabasan dahil nandyan yung bigat, meron siyang base sa ilalim na nakatukod na yung rason na hindi siya bubuwal kung sa nature ng pagbabasihan. Then, dito naman ngayon, habang bumibigat siya dyan sa part na yan, ito ngayon ay nagsisilbing balance sa part nito. So, binibigyan niya ng balance. Yung movement papunta dyan, ito naman ay papunta doon. So, ganda. So, meron din siyang natural na parang pag tinignan natin sa nature kung bakit wala magiging foliage sa part na to. So, ito ngayon is bubuuin natin yan. Mula dyan, gin. So, dito, ayan. Ito, pagdating dito, shari na yan. So, ito, shari. So, mula dyan. So, hanggang baba, patutuloyin natin yung bulok niya. So, yung reason na magiging natural yung dating niya dahil kinakailangan mapalabas natin yung kanaturalan ng puno mula baba ay mula taas hanggang baba. Ngayon, sa sistema na to, naka-first layout na tayo. So, hindi pa natin pwedeng sabihin na i-fertilizer natin siya dahil napansin nyo naman yung mga branches niya is ting-ting. So, isa lang nakita kong healthy ito. So, siya yung malakas. Kaya, yan, pinutol ko kanina. Ganyan kahaba yan. Pinutol natin para mag-balance yung mga branches sa pagkain. Kasi, hindi pa pwedeng may nauuna. So, once may nakita tayo nauuna na branch, kinakailangan ang gawin natin doon is pahinain natin para yung pagkain na ibibigay natin, sabay-sabay silang kakain. Ngayon, sa sistema naman ng fertilizer na ibibigay natin sa kanya, for example na lang, ganitong na-first layout na natin siya, pwede natin siyang bigyan ng NutriCoat 1868 na fertilizer. So ano ba ang 1868 na fertilizer? So yung 18 is nitrogen. So sa nitrogen ngayon, siya yung nagpapalaki ng sanga at nagpapawild ng puno natin. So ano naman ang phosphorus? Pinahe-healthy niya ang roots na combination doon mismo sa nitrogen. So yung dalawa na yun ang kailangan natin. So pangatlo, meron siyang potassium na 8% doon sa NutriCoat. Hindi pa pwedeng mawala ng potassium, gawa ng anti-stress ang potassium.
So, although hindi natin kailangan ang potassium dahil hindi naman tayo nagpapabunga or nagpapabulaklak sa mga puno natin. Dahil minsan, kapagka namulaklak ang puno natin, doon humihina yung puno natin. Kaya tinatanggal natin ang bulaklak or bunga para magtuloy-tuloy ang wild niya dahil pagka meron nun, pinipigil niya yung pag-wild ng puno. So, pwede tayong gumamit ng potassium kagaya ng mga nasa slow release na mabababa naman ang dosage niya, and then yung release naman niya, once ka lang na nagdilig, hindi naman siya ibinibigay lahat. So yun ang kagandahan na mababa lang ang binibigay. At ang kagandahan sa kanya is slow release na fertilizer siya, hindi kagaya ng diluted na ibinibigay natin. So yun, gagamitin natin yung diluted fertilizer na sinasabi ko lagi na 16-20 kasi nitrogen and phosphorus lang yon para sa ugat at sa wild niya. Meron naman tayong potassium na nakalagay doon mismo sa slow release. So mababa lang ang dosage nun. So ngayon dito sa puno na to, yun nga ilalagay natin, Nutricoat 1868 na slow release plus meron tayong binibigay na Peace Emulsion. So yun naman is organic fertilizer, hindi siya kagaya ng synthetic fertilizer. So base sa pag-aaral ko, meron kasi kung isang puno dito ng Bantigi, ang edad niya is 8 months. Yan ay nandiyan sa YouTube natin na part 1, part 2 na pwede niyong panoorin. So susunod na yung update ng puno na yon. Ito muna tayo. Then doon ngayon sa sistema na yun, sa nakita ko sa pagbigay ko ng fertilizer, bumula siya na ang binigay ko lang naman is Peace Emulsion at saka yung slow release ng Nutricoat 1868. So yung dalawa pa lang na yun ang ginagamit ko sa 8 months old na Bantigi at saka dito ay gagamit na tayo ng Nutricoat 1868 at saka Peace Emulsion. So hindi ko siya binibigla ng fertilizer gawa na hindi pa naman ganun establish ang ugat niya, ang mga hair roots niya, na kinakailangan muna natin i-develop ng mas maayos. So, kung mapapansin nyo, yung puno kasi merong sariling lakas yan na humihinto naman siya pagka nakikita naman natin yan. Hihinto yung puno talaga na ayaw niya na mag-induce. So, ibig sabihin, yun na yung time para magbigay tayo ng fertilizer sa kanya. Ibig ko lang sabihin, hindi natin pwedeng biglain yung puno. Makita naman natin kung kailan natin siya pwedeng bigyan ng fertilizer. So, iba-iba ang ugali ng puno, iba-iba ang lakas ng puno. Kayo na mismo yung mag-oobserba sa puno nyo kung paano nyo bibigyan ng fertilizer yan. So, ngayon, sabi ko nga, sa loob ng 6 months, ang ibibigay ko lang sa kanya is Nutricoat Slow Release 1868 at saka Peace Emulsion. So, siguro after 8, 9, 10 months, doon pala ako magbibigay ng synthetic fertilizer pero hindi siya weekly. So, ibibigyan ko siya ng fertilizer siguro ng 16-20 after na mga 8, 9, 10 ng twice a month or once a month. So, gradual lang. Titingnan natin kung paano natin siya bibigyan ng fertilizer. Kasi nagtatanong sa akin about sa fertilizer at kung kailan pwede ibigyan ng fertilizer ang mga material natin. So, sabi ko nga dyan sa video na to, depende yan sa lakas ng puno. Bago tayo magbigay ng fertilizer, kinakailangan naka-layout muna yung puno. Dahil pag iyan binigyan natin ng fertilizer, sigurado ko sa inyo na iyan ay magwa-wild. Ang problema doon, yung mga nodes lalayo. So kaya dapat mismo aralin natin yan bago tayo magbigay ng fertilizer. I-layout muna natin, kunin muna natin yung tamang mga nodes sa kanya. And then, doon pa tayo magpe-fertilizer. At syempre, yan na naman, iba na naman tayo. So iba-iba yung puno, iba-iba yung lakas. So hindi natin masabi kung kailan natin bibigyan, di ba? So dito ngayon sa video na to, makikita nyo yan kung paano nyo bibigyan ng fertilizer yung puno. Hindi basta yung bigay tayo o kaya nagtanong ka na ano ba yung month pagka katatanim lang natin ng materyales, gusto agad bigyan ng fertilizer, hindi pa naman nakaka-recover yung puno. Ngayon pa lang nag-i-induce yung hair roots niya, biglang bibigyan ng fertilizer, synthetic pa ibibigay. Kaya mangyayari sa kanya, masusunog. Di ba? So, doon ngayon sa puno na sinasabi ko, kagaya nito, 6 months. So, pwede na tayo magbigay ng fertilizer, pero gradual. So, slow release, o kaya organic fertilizer. Para lang masustinahan yung kailangan niya muna. Hindi siya mabigla. Hindi kagaya ng synthetic fertilizer na pag binigay natin yung synthetic fertilizer na mataas ang percentage, maaaring mamatay pa yung puno natin. Imbis na makatulong, mamamatay yung puno natin. So yun lang mga idol, at sana meron kayo natutunan sa konting pinag-aralan natin dito sa Bantigi na to, na 6 months old pa lang. At yun lang mga idol, maraming salamat. Iyo.